Ang gagamba. Sa isang luntiang hardin, mayroong isang maliit na gagambang nagngangalang Nabi. Ang pinakamalaking pangarap ni Nabi ay ang makahabi ng pinakamaganda at pinakamatibay na sapot sa buong mundo. Buo ang pag-asa, sinimulan niyang inunat ang nagniningning na hibla ng kanyang sapot sa pagitan ng dalawang dahon ng gumamela. Sa buong maghapon, walang tigil sa pagtatrabaho si Nabi. Paikot-ikot, pataas-baba, hinabi niya ng buong ingat ang bawat hibla ng kanyang sapot. Nang malapit na itong matapos, napangiti siya. Kay ganda ng kanyang ginawa, kumikinang ito na parang mga diamante sa ilalim ng araw. Ngunit, biglang may isang malakas na hangin ang umihip. Ang marupok na sapot ay napunit at nawasak. Ang natira na lang ay isang hibla ng sapot kung saan nakakapit ng mahigpit si Nabi. Dahil dito, napuno ng lungkot ang kanyang puso. Hindi nagtagal, napawi ang kanyang lungkot. Kailangan kong subukang muli, bulong ni Nabi sa sarili. Humanap siya ng bagong puwang sa pagitan ng mga sanga ng rosas at muling nagsimulang maghabi. Sa pagkakataong ito, mas pinatibay niya ang bawat hibla. Ngunit lumipad ang isang ibon na naghahanap ng sanga para sa kanyang pugad, at hindi sinasadyang masira ang kanyang bagong sapot. Napabuntong hininga si Nabi, dama ang bigat ng paulit-ulit na pagkabigo, ngunit hindi niya hinayaang lamunin siya ng panghihina. Lumipat siya sa isang tahimik na sulok malapit sa bakod, at sa ikatlong pagkakataon ay buong puso niyang sinimulang muli ang kanyang pangarap. Ngunit bago pa man niya matapos, dumaan ang mga batang naglalaro ng habulan. Isang kamay ang sumayad sa bakod at sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pinaghirapan ni Nabi. Habang nakaupo si Nabi sa isang dahon, lumapit ang isang lamok na nagngangalang Kito. Nabi, nakita ko ang lahat, wika ni Kito. 3 beses nang gumuho ang iyong bahay. Bakit hindi ka nalang tumigil? Magpahinga ka na, at hayaang matapos na ang iyong paghihirap. Tumingin si Nabi kay Kito at ngumiti. Kaibigan, ang pagbuo ng sapot ang aking buhay. Masakit kapag ito'y gumuho, ngunit hindi iyon wakas. Ang bawat pagkabigo ay paalala na ang tibay ay hinuhubog ng pagsubok, at bawat pagkasira ay pagkakataong magsimula muli, ng mas matatag. Sa bawat pagkasira, wika ni Nabi, mas lalo akong nagiging mas matatag. Sapagkat ang tunay na pagkatalo ay hindi ang pagbagsak, kundi ang pagtigil sa muling pagbangon. Dahil sa sarili niyang mga salita, muling nagliyab ang lakas ni Nabi. Natagpuan niya ang perpektong lugar, sa itaas, sa pagitan ng dalawang matibay na sanga ng puno, ligtas mula sa hangin at malayo sa daanan. Doon, ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan at buong puso niyang binuo ang kanyang panibagong bahay na gawa sa sapot. Sa wakas, natapos ni Nabi ang kanyang obra maestra, ang pinakamalaki, pinakamatibay, at pinakamagandang sapot sa buong hardin. Kumikinang ito sa ilalim ng sinag ng buwan, matatag laban sa hangin. Masayang nagpahinga si Nabi sa gitna, dala ang malalim na pagkaunawa, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pag-iwas sa pagkabigo, kundi sa tapang na bumangon at muling sumubok sa bawat pagkadapa. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.